Bumiyahe nga si Darling ng Ilocos kaya ako'y kanyang isinama. Tutal, wala rin naman tayong ginagawa kaya ako'y pumayag na. Maaga-aga pa nang nagbiyahe kami. Siguro mga alas 7 ng gabi dahil nga sabi malayo-layo pa daw. Nagutom nga kami at naghanap nga kami dito ng makakainan at nakakita nga kami ng mamihan. At yung sabaw, grabe, mas malamig pa sa jowa mo. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang kami ng konti at nagbiyahe uli. At 1:48 a.m. ng madaling araw, ayan na, paakyat na kami at narating na rin namin ang bukana ng Ilocos Sur. Kahit madilim, makikita mo yung paligid na talaga na nasa gilid ka na ng bundok. Sa parteng yan, mararamdaman mo na yung lamig, kaya ay aantukin na. Gusto ko man matulog, hindi ako makatulog kasi nga tagtag. Masakit sa katawan. So, maiidlip ako, magigising ako kasi nga makakaldag. So, sasakit lang yung ulo ko kaya hindi na ako natulog at tinignan ko na lang ang daan. Naalala ko noon hindi ako makagala kasi strikto ang aking tatay. Dapat pagpatak ng alas 5, andun na ako sa loob ng bahay. Kaya makakagala man ako, yung patakas na lang. Maya-maya nga ay biglang nagminor si Darling. Akala ko hihinto kami, nun pala magpapagas lang. At ayan, nandyan na kami sa gasolinahan. Total, andyan na rin naman kami. Kaya ako'y nag-CR na. Pagkatapos namin magpagasolina at mag-CR at ayan, natatanaw ko na uli sa bukana na kami ng Kandon. Akala ko Ilocos Sur lang ang pupuntahan namin, nung pala sa Ilocos Norte pa. Kaya medyo malayo-layo pa. Kaya sabi ko ako'y matutulog muna. Paggising ko ngayong umaga na at ayan, narating na nga namin ang aming destinasyon. Yung mga kasama ko'y nasa baba at tinitignan nga nila yung daan kung kakasya ba yung truck. Tinignan nga ni Darling at kasya naman. Pagpasok nga namin, inabalaho yung truck. Kaya sabi kumain daw muna kami. Pagkatapos nga namin kumain at ayan si Darling, tignan nyo, natutulog na. Nagpahinga lang kami ng konti at bumiyahe na uli kami pa uwi. At sabi nga nung isang kasama namin ay tumingin daw kami ng isda kung gusto daw namin bumili para daw maiuwi kami. At doon ako nalungkot kasi nga kay injection ko ng anti-rabies so bawal akong kumain na malalansa. Huminto nga kami sa may gilid ng dagat at ang sabi ng mga tao wala pa nga daw dumarating ng mga bangkang ng isda. May isa daw dumating sabi pero ang huli lang daw ay tulingan at yellowfin. Kaya nga yung boss ni Darling ang kinuha ay yellowfin. Hindi ko lang alam kung magkano ang kilo. Parang 250 ata. Pagkatapos nga namin bumili ng isda ay dumaan naman kami sa bilihan ng suka. Kaya guys, kung makakarating man kayo ng Ilocos, the best talaga ang suka ng Ilocos. Ang sarap niya sausawan sa chicharon, sa mga prito, sa cornic. Kaya pagkatapos nga namin bumili at yan bumiyahe na uli kami pa uwi. Hindi ko na nga nakuhanan yung ibang view na magaganda kasi nga yung cellphone ko'y lobat na. Sayang nga't hindi ko napakita sa inyo yung ibang tanawin pa. Sa haba nga ng biyahe namin ay itinulog ko muna kasi nga yung katawan ko'y lamog na. At nakarating kami sa amin past 10 na ng gabi. Yun lang guys. Thanks for watching. God bless.